Good day everyone, I am Altair Shoko and we are the group 2. So today we will discuss the module 6 of lesson 2, which is data presentation and interpretation. And of course the lesson 3, using statistical techniques to analyze data. So are you ready? Okay. Presentation and interpretation data. To be able to create and present an organized picture of information from a research report, it is important to use certain techniques to communicate findings and interpretation of our research studies into visual form. Upang makagawa at maipresenta ang isang maayos at organized na larawan ng impormasyon mula sa isang research report, mahalaga ang pagkahit ng mga tamang teknika upang maiparating ang findings at interpretation ng mga pag-aaral sa mas madaling maunawaan ng audience. Data tables or tabular presentation. It says here that a table facilitates representation of even large amounts of data in an attractive, easy to read, and organized manner. So data tables is a one way to show the huge value of data or information sa isang maayos, madaling basahin at kaakit-akit na nyo. Additionally, their ability to facilitate comparisons and efficiently convey large volumes of data makes them invaluable in various fields. Kasi ang purpose ng data tables ay para madaling makita yung result at madaling mai-compare sa isang tingin lamang. Let's proceed to parts of table. If I'm not mistaken, there are 7. Okay, let's start with number 1, table number. Each table should be numbered. Yes, kailangan na may numbered para alam na yung pagkakasunod-sunod ng information, and it helps them to identify the information ng mabilisan. Title of a table. Every title must have a suitable table. Ito ay isang maikling paliwanag ng nilalaman ng talahayan. Dito, kailangan mong sumagot ng tanong na what, where, and when na magkakasunod. Makikita mo ito sa written right after the table number. Caption. Ang caption ay isang salita o parirala na nagpapaliwanag ng nilalaman ng isang kolum sa isang talahanayan. Paniliwanag nito kung ano ang kinakatawan ng kolum. Maaaring itong buo ng isa o higit pang mga pamagat ng kolum. Minsan mayroong ding mga footnotes o karagdagang paliwanag sa ibaba ng talahanayan para sa karagdagang detalye. Stubs explaining the context of row of the table. Stubs are the designation of the rows or row headings. A stub or stubs ay ginagamit para ipaliwanag ang nilalaman ng mga hilera sa isang table. Ibig sabihin, ito ang mga pangalan o pamagat ng mga hilera. Nakikita ito sa pinakakaliwang bahagi ng table. Number 5, body of the table. Most important part of table as it contains data. Yes, it is important kasi dito nakapaloob yung actual data, and in this part, the information is organized so that your readers can easily read and compare the data. Headnote is inserted to convey complete information of the title. Ang headnote ay nilalagay upang magbigay ng complete information tungkol sa iyong title. Footnote. It is used for pointing exception to the data. Ang footnote ay ginagamit para ituro ang mga pagbubukod o espesyal na kaso sa mga datos. Anumang bahagi ng talahanayan na maaaring mahirapan ang mambabasa na maintindihan mula sa pamagat ng caption at stubs ay dapat ipaliwanag sa footnotes. Dito naman tayo sa pag-interpret ng tables. So number 1, analyze the connections among the details of the headings. Importante po na malaman muna natin o i-analyze yung connections to examine how the details under each heading relate to one another. By analyzing this, you can create a meaningful conclusions and gain insights from the information presented in the table. Check the unusual pattern of the data. Determine the reason behind this. Upang ma-analyze ang pagkakaiba ng pattern ng data at malaman ang dahilan nito. Begin with the table number in the title. Kailangan magsimula sa table number in the title para malaman mo ang nilalaman. Present the significant figures, overall results, high and low values, the unusual pattern. Ipakita ang mga significant figures o mahalagang numero, kabuuang resulta.
pinakamataas at pinakamababang halaga, pati na rin ang mga hindi karaniwang pattern. Ang mga ito ay tumutulong sa pag-highlight ng mahalagang detalye at pagbabagong maaaring mahalaga sa pagsusuri ng datos. Referring from the repeating against what inside the table. Para matukoy ang pagkakaiba ng pattern sa data, hanapin ang mga hindi normal na pagbabago, nawawalang datos o hindi nagkakaraniwang relasyon. Karaniwang dahilan ito ay ang error sa pagkolekta, bigla ang pangyayari o mga panlabas na salik na nakakaapekto ng datos. Support your findings with literature in studies that confirms or contrasts your results. Suportahan ang iyong mga natuklasan gamit ang mga literatura at pag-aaral na nagkukumpirma o sumasalungat sa iyong mga resulta. Mahalaga ito upang ipakita na ang iyong mga findings ay may basehan at maaring ikumpara o salungatin ng ibang mga pag-aaral. Establish the practical implication of an table result. Dagdag ito sa value ng result findings mo. Last but not the least, it should be end with a brief generalization because it helps to summarize the main findings and insights derived from the data. Graph. Focus it on how a change is one variable relates to one use bar, lines, circles, and pictures in representing data. Its representation is of a relationship between but not restricted to two variables. Commonly consists of two axes called the x-axis and y-axis. Ang mga graph ay nakatuon sa kung paano ang pagbabago sa isang variables ay may kaugnayan sa isa pa at gumagamit ng mga bars, lines, circles at mga larawan sa pagpapakita ng datos. Binubuo ito ng dalawang axis na tinatawag na x-axis at y-axis. Things to remember in making a graph. Number 1. Accurately shows the facts. Tamang ipakita ang mga katotohanan. Ibig sabihin ang mga impormasyon o datos na nilad ng eksakto at walang labis o kulang upang maisiguro ng wasto at maasahan ang mga ito. Grabs the reader attention. Dapat may makita ang graph ang attention ng mga tumitingin dito. Number 3. Has titles and labels. May mga pamagat at label, ibig sabihin ang bawat bahagi ng talanaw graph ay mga tamang pamagat at label para malinaw na maipakita kung ano ang kinakatuwanan ng bawat seksyon o kolom. Simple and uncleared. Mas mainam na ang graph ay malinaw at hindi magulo. Number 5. Clearly show in trends or differences in data. Malinaw na pinakita ang anumang mga trend o pagkakaiba sa datos. Ibig sabihin, madaling makita ang mga pagbabago o pagkakaiba sa datos, tulad ng mga pattern o pagkakaiba-iba sa mga resulta para sa mas madali itong maunawan at ma-interpret. Visual accurate. Dapat tumpak ang impormasyon ipinapakita at madaling maunawaan. Let's proceed to types of graphs. First, line graph. Scale line graph represent frequency distributions over time. Line graph is a visual representation that shows how a variable changes over time. In this type of graph, the y-axis represents the frequency or value, while the x-axis represents time. It's commonly used to show trends over time, making it easy to see increases or decreases in a variable. Bar graph uses differently colored or pattern bars to represent different classes. Y-axis represent frequency, x-axis may represent time and different classes. Ang bar graph ay gumagamit ng mga bar na may iba't ibang kulay o pattern upang kumatawan sa iba't ibang klase. Number 3. Cluster bar graph. Ang cluster bar graph ay nagpapakita ng mga bar bilang kumpol ng mga subgroup sa isang cluster bar chart. Kapaki-pakinabang ito para ikumpara ang mga halaga sa iba't ibang
kategorya. Minsan tinatawag din itong stacked bar charts, kung saan ang bawat subgroup ay pinapakita bilang bahagi ng kabuuan ng isang kategorya. Histograph. A histograph is a chart that shows the frequency of the intervals of value of the metrical variable. A histograph ay isang chart na nagpapakita na dalas para sa mga hanay ng halaga ng isang metric variable. Ang taas at bawat bar ay kumakatawan sa dalas habang ang lapad ng bar ay kumukolekta sa mga class interval. Number 5, pie chart. It is usually used to show how parts of a whole is compared to each other and to the whole. Pie chart is a circular graph used to display the proportions of different categories related to a whole. Pie charts are particularly useful for visualizing percentage data and illustrating how individual segments contribute to a larger context. Scatter plot, also called a scatter plot, scatter graph, scatter chart, scattergram, or scatter diagram, is a type of plot of mathematical diagram used Cartesian coordinates to display values for typically two variables for a set of data. Isang uri ng plot o mathematical na diagram na gumagamit ng Cartesian coordinates upang ipakita ang mga halaga para sa karaniwang dalawang variables para sa isang set ng datos. Pictogram, also called a pictogram. Number 7. Ang pictogram o tinatawag ding pictograph o picto ay isang graphic na simbolo na nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng visual na pagkakahawig nito sa isang pisikal na bagay. Sa paggamit ng mga computer, tinatawag din itong icon. Ginagamit ito upang madaling makilala o maintindihan ang mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan. Steps for data interpretations. Number 1, revisit the main and sub-problems. Yes, you need to review again, and in this step involves reviewing the primary research questions and any secondary issues related to the data. This helps to maintain clarity and relevance throughout the data interpretation process. Describe the data. Larawan ang mga datos upang may paliwanag kung ano ang ipinapakita ng graph or impormasyon. 3. Plan for an appropriate way to present the data collected. Magplano ng angkop na paraan upang ipakita ang mga nakolektang datos sa pamamagitan ng talahanayan, graphical o iba pang pamamaraan. Mahalaga na piliin ang pinakaangkop na paraan ng presentasyon depende sa uri ng datos para mas malinaw at madaling maunawaan ng mga tumitingin o nag-a-analyze nito. Number 4. Log in additional information. Having closure or concluding statement in every data and interpretation. Siguraduhin may pangwakas na pangunahin na nagbubuod ng kahulugan o resulta ng datos. Basic statistical tools. There are different statistical tools that is available. Some of them are simple, some are complicated and specific for certain purposes. Ang mga estatistikang pagsusuri ay isang pangunahing bahagi ng interpretasyon ng datos upang makapagkumpara ang isang mananaliksik na mga grupo ng datos at matukoy ang posibilidad na ang mga pagkakaiba ng mga result ay nakabatay sa pagkakataon. Sa ganitong paraan, maaari nilang tapusin ang pagiging wasto ng hypothesis. Under the statistical methods, there are two types for analyzing data. This is descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics are used to synthesize data. Ibig sabihin, to provide a summary or a concise summary and that captures the essential characteristics of a data set. The two fundamental concepts in this process are the mean and standard deviation.
On the other hand, inferential statistics are used when data is viewed as a subclass of a specific population. So this is a technique that allows our researchers to make generalizations about a larger population based on data collected from a sample, which is considered a subclass of that population. Number 1, mean o average. Ang mean o average, ito ang gitnang halaga ng iyong listahan ng mga halaga. Mahalaga ito sa pagtukoy ng pangkahalatang trend ng isang set ng datos. Madali at mabihis itong kulkulahin sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuan ng mga numero sa listahan at paghahati nito sa bilang ng mga item sa listahan. Percentage is any proposition from the whole. One of the most frequent way to represent statistic it's by percentage. Ang percentage ay anumang bahagi mula sa kabuuan. Isa ito sa pinakakaraniwang paraan ng pagpapakita ng statistika. Standard deviation, often abbreviated as STD or DEN or SD, provides an indication of how far the individual responds to a question away or deviate from the mean. SD tells the research how spread out the responses are. It tells how measurement from a group or spread out from an average mean or value. Pinapakita ng SD sa maninliksik kung gaano kalawak ang pagkakaiba ng mga tugon. Pinapakita nito kung paano nakakat ang mga sukat para sa isang grupo mula sa average, mean or inaasahang halaga. Ang low standard deviation ay nangahulugang karamihan sa mga numero ay malapit sa average habang ang high standard deviation ay nangangahulugang mas malawak ang pagkalat ng mga numero. Number 4, correlation analysis. Ang correlation analysis persons are ginagamit ito upang malaman ang nagnanayon sa pagitan ng hindi bababa sa dalawang tuloy-tuloy na variable. Isang pamamaraan nito para tansyahin ang lakas ng relasyon sa pagitan ng dalawang quantitative na variable. Ang halaga ng correlation ay nasa pagitan ng 0.00 walang nagnayon at 1.00 perpektong ugnayan. Sa madaling salita, mas mataas ang halaga, mas malakas ang ugnayan ng mga variable. Another common statistical tools are regression analysis. It can be used to explain the relationship between dependent and independent variables. So, regression analysis wherein it is used to examine the relationship of two variables, which is dependent and independent. It also helps in understanding how changes in one variable can affect another variable. Okay. Under the regression analysis, there are three major uses. First, causal analysis shows you the possible causation of changes in y by changes x. Because in this analysis helps you to establish potential cause and effect relationships, providing insights into how one variable might influence another. Next, forecasting an effect allows you to estimate and predict the value of y given the value of x. Yes, it enables you to estimate and predict because this is particularly useful in planning and decision making as it allows for projections based on established relationships. Last but not the least, it is the linear trend forecasting. It helps you to trace the line best fit to time series. It is used to predict future values based on historical data by identifying the underlying trend in a time series. T-test. Ang t-test assess whether the mean of two groups that is statistic different from each other. Ang t-test ay sumusuri kung ang mga average or mean ng dalawang grupo ay may makabuluhang pagkakaiba. Ang pagsusuring ito ay ginagamit upang nais ibahagi ang mga average ng dalawang grupo, lalo na sa post-test only
na dalawang grupo na randomized experimental design. Chi-square test is a statistical test for behavior rate analysis of nominal variables, specifically to test the null hypothesis. It tests whether or not a relationship exists between or among variables and tells the probability that the relationship is caused by chance. Ang chi-square test ay isang statistikang pagsusuri na ginagamit para sa behavior rate analysis ng nominal variables at pangunahing layunin nito ay subukan ang null hypothesis. Sinusuri nito kung may relasyon ba o wala sa pagitan ng mga variables at sinasabi ang posibilidad ng mga relasyon ang bunga lamang ng pagkakataon. Ngunit hindi nito kayang ipakita kung gaano kalawak o kalakas ang ugnayan sa pagitan ng dalawang variables. Number 8. One-way analysis of variance. Ang one-way analysis of variance o ANOVA, ito ay isang set ng mga statistical na pamamaraan na ginagamit pangunahin upang kumpara ang mga mean ng dalawa o higit pang mga sample. Ang mga pagtatansya ng variance ang pangunahing intermediate statistics na kinakalkula kaya tinawag itong ANOVA. Pinakita ng iba't ibang uri ng ANOVA ang iba't ibang disenyo ng eksperimento at mga sitwasyon kung saan sila binuo sa madaling salita. Nakakatulong ang ANOVA upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa mga average ng iba't ibang grupo. Thank you for listening for our report, and I hope you learned something. Thank you so much. And that's all.